Happy to share you today my version of pinakbet na kung saan paboritong-paborito ko talaga at kahit andito ako sa bansang France ay talagang magluluto ng pinakbet at paboritong-paborito din ng aking German-American husband. Yummy, yummy, yummy. He loves pinakbet very much at siya din yung nagluluto. But today ay ako ang magluluto ng paborito ko at ni husband na pinakbet, panlasang Pinoy. Ready na ang lahat? Kaya let's start. First, sa ating lutuan, maglagay tayo ng around 4 to 5 tablespoons na oil. Of course, painitin natin yung ating oil at pag mainit na ay ilagay na natin yung ating onion. So, 1 big large onion yung nilagay ko. And then, pagkatapos ilagay natin ang onion ay isunod natin ang ating garlic. Partner talaga yung dalawa. Onion at saka garlic. Sa garlic naman ay 3 cloves na garlic na slice ko siya. And then, antayin natin na medyo mag-brown siya. At pag okay na, ay isunod na natin ang ating kamatis. Gamit ko na kamatis ay yung cherry tomatoes. Kaya 3 to 4 na maliliit na tomatoes yung gamit ko dito. And then, ayan lang, i-mix yung silang tatlo, yung sibuyas, yung garlic, at saka kamatis. Pag medyo luto na, ay it's time na i-ready na natin yung ating karne ng baboy. So, 250 grams or 1/4 sa kilo ng karne yung nilagay ko dito. Of course, pwede naman ninyo gawing 1/2 kilo yung ilagay nyo sa pinakbet. Sa akin, 1/4 okay na siya. Pwede din karne ng manok, pwede isda. Pero sa akin, mas masarap yung karne ng baboy. At pati din si Mr. He loves na yung i-mix sa pinakbet ay karne ng baboy. So medyo palulutuin lang natin yung ating karne bago natin ilagay yung ating mga gulay. First na ilagay natin ang ating kalabasa. Pagkatapos ay isunod na natin ang ating sitaw or yung ating beans. After nyan, ang ating yummy-yummy na okra. At i-mix natin ng konti bago natin ilagay ang ating eggplant. So, diba? Makulay ang mga gulay. I love it talaga. Pag summertime, lahat ng mga gulay sa pinakbet na lulutuin ko ay mula sa aking garden. I love it talaga. And, i-mix lang natin ng konti at ready na natin yung sunod sa ating mga ingredient, ang ating soy sauce. So, dito sa akin are 3 tablespoons lang na soy sauce. Depende sa inyo kung gusto niyo medyo maalat, magdagdag kayo. And then, yung ating pepper powder. Importante sa akin yan kasi I love the aroma. Tapos yung medyo anghang konti. And then, ang ating oyster sauce. Depende na din sa inyo kung gusto niyo marami. Basta hindi lang medyo maalat, okay na okay. Add if needed. So, ayan. Tapos, ito, nagdagdag ako ng 1/2 teaspoon lang na Knorr powder or yung sa atin dyan sa Pilipinas, pwede yung Magic Sarap or pwede din yung cubes, depende sa inyo. Sa akin, Knorr powder na 1/2 teaspoon lang. Tapos, i-mix. At huwag kalimutang maglagay ng 1/2 or 1 cup na tubig para lumambot ng konti ang ating pinakbet. And this time, ay ready na natin na isunod yung ating ampalaya. By the way, itong ampalaya ay mula sa aking garden dito sa France at nilagay ko siya sa freezer last summer kaya nakagamit o makaluto ako during winter time like this time. Ang sarap-sarap talaga. And then magdagdag tayo ng shrimps na konti lang, hindi yung masyadong marami. I love it, di ba? Kompleto ricados talaga ang ating pinakbet at kahit andito ako sa bansang France, I love pinakbet talaga at di mawawala yan. At kahit yung aking mister, I love it talaga niya ang pinakbet. By the way, after 3 to 5 minutes, of course, takpan, then i-check natin. Tapos now, it's perfect. Hindi ko gusto yung pinakbet na sobrang lambot niya. Gusto ko yung half cook at ni Mr. din. O diba, ang sarap talaga makaluto ng pinakbet, lalong-lalo na pag andito ka sa ibang bansa. My pinakbet for today at sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Ang saya-saya talaga na makakain ng mga pagkaing Pinoy, panlasang Pinoy. Hope you like this video. God bless us all and thank you very much.